41 years, anniversary na po tayo sa biyaya at pagmamahal po ng Diyos. Tayo po ay ako po'y patuloy na nagagalak bilang sa mga salanang binaba ng Diyos at binigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa kanyang iglesia sa Order Church. At ako po'y blessed na blessed ngayong umaga dahil unang-una ay damang-dam ako na andito ang may-ari ng iglesia. Amen. Nararamdaman niyo ba narito ang may-ari ng iglesia? Amen. Palakpak po tayo sa Panginoon. Amen. Panginoon mo yan. Hallelujah. So, ako po'y blessed na blessed dahil kita-kita ko po ang Balawang Odo. Iba po talaga, Kalawang Odo. Kasi po, napakahalaga po ng ating pong naunawaan. Isang pag-asa na pinagpapatuloy po natin sa binhi na nakasip sa ating buhay, sa ating puso. Nakilala natin ang Kristong tagapagligtas na binigay ng Ama sa daigdig na ito para tayo mga makasalanan ay mabiyayaan at kapatawaran. By the blood of Jesus, tayo po ay pinatawad sa ating mga kasalanan. At napakaganda po na lagi po natin tinitingnan kung bakit tayo ay naligtas, kung bakit tayo ay nasa iglesia, at kung bakit tayo ay nagpapatuloy sa ating Panginoon Diyos. Kaya po, sabi ko nga po sa Panginoon, Lord, salamat dahil kami po ay magdadaan sa ika-apat na isang taon na po saan kami naging takas sa panahon ng aming mga sirkumstansya, pagsubok, panghihina, marami pong mga balakid na ating pong dinaanan, pero pinatunayan po ng Diyos kung gaano siya kabuti sa kanyang iglesia. Mabuti po ba ang Diyos sa bawat isa sa atin? Amen. At ako po'y nagagalak na po sa ating pong kapatiran sa iglesia po ng panganay po ng Order Ministry sa pangunguna po ni Pastor Jason. Yan, nandyan po yung kanilang mga kasama kung bakit sila po ay nananatili matatag at pinagpapala. No, dahil sila po ay pinadala ng Diyos ng isang lingkod na tunay na nagmamahal sa Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Ay kalak-kalak na meron tayong kasamang pastor na isang may malalim na dedikasyon sa Diyos sa pamamagitan po ni Pastor Jason Sarmiento. Napatuloy na rin lakas at bahagi ng aking paglilingkod bilang Overseer Pastor ko ng Iglesia. At nagpapasalamat din tayo sa Diyos na ganit tayong iglesia po, makalawang anak po ni Otto sa Taiwan at po ni Sarah na pinapangunahan po ni Pastor Jeffrey. Kasi palakpakan po natin ang Diyos sa Diyos. Ay galak na galak, dahil siyempre po, first fruit po ng aming pamilya po ang papastor po doon. Kaya si Pastor Jeff, na sa kanyang buhay po ay naroon pagmamahal na niya sa Diyos at sa iglesia ng Odo. Kaya mapalit po Odo Taiwan, Odo Polonisara sapagkat pinadala po kaya ng Pastor Jeff, at po rin ang magalingkod ng Diyos kasama ang mga pastor. Palakpakan natin ng Diyos ang kalooban. Ganun din po, magkakalang po ko, ibiaan po lang ang pinapakita ng kagalakan na habang nabubuhay pa, ay kasama po sila na naglingkod po, naglingkod sa Odo, maaaring si Jesus at ang balik, tayo sama-sama, amen. So salamat din na meron po tayo Odo Bindita na pinapakunahan po ni Pastor Ray. Pagkakas po natin ng Diyos, kaya nagkakalas ko, lumalagang ngayon, nananatili, matibay, dahil kayo po rin nalipon sa Diyos sa pinagdala sa inyo, binigay. Kaya mamahalin nyo ang mga pastor po ninyo. Sila yung mga tuloy na lingkod, pumasok sa mga gawain na daming ang pag-asa sa Diyos ang daladala. Salamat din, meron po silang isang Dr. Chef po na may nagpapatuloy po dito po sa Odo, Bayagbak, sa pangunguna po ni Pastor Francis. Yan, salamat po, nakarating po sila. Kanina po, kanakapahan po ako kanina. Alam mo po, nagtapos na, dahil yata tayo.
Hindi pa pala. Pero dumating po sila sa biyaya. Salamat sa matilim na lugar. Nakarating po sila. Nandyan po. Salamat. Nagpadala nyo sa inyo ng pastor. Katulad po niya. Unyo po natin ang Diyos sa kanilang mga buhay. At salamat din sa Diyos. Meron po tayong iglesia sa Odog. Pamiginan. Pinapangunahan po ngayon. Ipag-siren. Yan. Salamat sa Diyos. Salamat po sila kanina. Salamat. Praise ng Diyos dahil makagawa po ng Diyos ang Odog Pamiginan. Ngayon kayo po ay pasaya na ulit sa Panginoon. At kayo po ngayon ay pinagpapala ng Diyos. Ano? At wala pa po yung ating Odog ng tubig. Ano po? Pero sila po ay paparating. Kausap po si Pastor Alex. Salamat sa kanilang mga buhay. Maging sa Odog San Luis na pinapangunahan po ni Pastor John Cabisuela. Kanyang pamilya. Salamat. Mananatili sila, mananatili mga po sila doon. Mananatili po ang gawain ng Diyos. Pagkat kalayo po, nakarating pa rin po sila sa lugar nito kasama kanyang pamilya. Yung mga bisita po nila, kasama po nila. Purihin po ang Diyos. Dili nga po na ako po yung nagpupuri sa Diyos dahil sa kanyang kasutihan. At ngayong umaga po, ay muli po ay tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Pero palakpakan po natin ang Diyos ng malakas, Amen! Hallelujah! Kaya po malakas na palakas, kapamulina para sa akin ang salakpak na yan. Pero pagpalakas, para sa Diyos! Ay, ang iglesia, Amen! Hallelujah! So, ngayon, sisulat po tayo sa salita po ng Diyos. Bago tayo mamaya magsalita, bago tayo makapakalitan ng special number. Ang ating po pag-uusapan ay matatagpuan po natin sa unang Thessalonica. 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, diyan po natin kinuha yung ating pinaka-paksa ngayong anibersaryo. So kung kanya po yung Bible, ay inyo pong tunghayan sa unang Thessalonica, 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Sabi po dyan, yan, nasa unahan po. Tingnan niyo po. Sabi po dito sa aking Biblia, kung hindi ko lang matulad po ng Sanil Polteri, wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also you do. Dahil dito, sabi po sa Tagalog, kayo'y mga pamaralan at mga patibayan sa isa't isa gaya ng inyong ginagawa. Salamat po sa salita po ng Diyos. Ito'y panawagan po ni Apostol Pablo para po sa mga mananampalataya ng Thessalonica. So, meron pong tingnan po natin din po sa pangyayari. Ito po doon po sa bansa ng Thailand po yata yun. So, makikita po natin sa picture po na yan at nangyari yung Lindon. Yeah. Isa po yung naalala natin po na i-tabi. Nangyari po yan sa bansa na yan. Napakalakas po na lindol po niyan, nangyari po na yan. At hindi lamang po sa bansang yan, tayo nakakabalita ng mga nagaganap na lindol. Pero makikita natin tataas po ng lindol na yan, sila po ay nauga sa lakas po ng lindol, 7 magnitude 7.7, ay napakatibay po ng pagkakagawa. At kapag tinitingnan mo yun, napaka-importante po noong pinagpapatungan po ng pundasyon po niya. Matatag po siya. At di kasama po yung nagkulak. May nagkulak po yan. So, ganun makikita natin ang kahalagahan ng isang matatag ang pundasyon.
Kaya makikita niyo po yung ibabaw. Talagang nakalog po yan. Nagtuturuan po yung yan. Water, pati po, siguro man po napalita po natin lahat. So yan po ay isa lang mga kapatid sa mga kaganapan ng propesya ng Panginoon na sa huling panahon, makakabalita po tayo ng mga nangyayari sa mundo na katulungan at ang isa po ay lindol, kahirapan, sa dunya po ay kahirapan na. Nagaganap po yan. At sa mga panahon po na kung saan ay lalapad po natin sa buhay natin, kung hindi matibay ang pundasyon ng ating pananampalataya, ay hindi tayo magiging nakatindi o buo kung mahina ang pundasyon ng ating pananampalataya. Amen po ba? So sabi ng Biblia ay, naalala ko yung Matthew chapter 7, na kapag ang pananampalataya ikinumpara po doon ng isang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumagyo ng malakas, humangin, bumaha, at nanatiling nakatayo ang bahay na iyon. Katulad po ng ating nakakita po nito. Dahil may tamang pundasyon. Ang pananampalataya din po ng isang tunay na pananampalataya kapag hindi nakapatong sa ibabaw ng bato, walang iba kung hindi kayo Kristo, kahit dumating ang mga pagsubok, problema, mga alo ng buhay, nananatili nakatayo at tulad ng galawang odo. Amen? O tuwa-tuwa, sa pinagdaanan mo natin, nananatili tayo, hindi na mabuwasan, nananatili pa tayo. Sa bagay po nakikita natin, magandang pundasyon ng iyo pananampalataya. Kung walang po nga po, may magandang pundasyon. Hallelujah! Ang kanyang pananampalataya. Amen! Purihin po ang Diyos. Kaya sana po, tayo lagi makatibay sa ating pananampalataya. Alam niyo po, ang Thessalonica ay makikita po natin ang advice ng Apostol Pablo, sila yung magpangaralan, magpatibayan sa isa't isa sa inyo gaya ng kanilang ginagawa. Alam na po natin ang tema ng Thessalonica ay the second coming of Christ. At kung ngayon po ay, kung noon po ay sinabi ng Apostol Pablo na malapit na dumating ang Panginoon, mas malapit po ngayon kaysa noon. Dahil tayo noon po, 2,000 taon na lumipas, malapit na dumating ang Panginoon. At yung po mga kaganapan ng mga propesya na nakita po natin, kaya dapat lagi tayong magpangaralan ng kanyang salita. Sapagkat kung tinilang po natin, na-mention po ang the second coming of Christ mula chapter 1 verse 10, chapter 2 verse 20, chapter 3 verse 30, chapter 4 verse 16, chapter 5 verse 2 and 25. Na-mention po yung pagbabalik o dadating ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, pangaralan kayo, magpatibayan kayo sa isa't isa. Kaya ngayon umaga po, yung pong ating tema ay build each other up, na kung saan po ito po yung tawag o panawagan upang magpalakasan at magpatibayan ang mga taga-Odo. No! Yan po ating gawain. Alam niyo po, building each other up means providing support, confidence, and hope to others. Fostering a positive and uplifting environment. Yan po ang ibig sabihin. Yan. Pangalawa po, ibig sabihin po ng build each other up means a vital aspect of healthy relationship and communities, helping individuals overcome challenges and achieve their goals. So yan po yung ibig sabihin po niyan. Lagi tayong naghihikayat na mahalagang aspeto ng paano mapapanatiling malusog ang relasyon ng pamayanan ng iglesia. Ng Odo, sa ating mismo, hindi na tatawa na iba, no? Dahil tayo bahagi ng isang komunidad ng iglesia at si Kristo ang puno ng iglesia. Na tayo tumutulong sa individual na malampasan nila ang mga hamon at makamit ang mga layunin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So number 3, hindi lamang po yung the vital or the providing support. It is involves activities
seeking to uplift and support others, recognizing their strength and celebrating their success. So yun, malagyan po pala isang involved kapag tayo ay nagpapalakasan sa isa't isa, na tayo po ay nasasangkot po tayo ng aktibong gawain na inataas natin na suportahan ng iba, kinikilala kanilang mga lakas at ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Yan pinararamdaman ko sa ating iglesia, although, alam niyo po, isang naman ng iglesia, tayo po ay bahagi ng isang iglesia na ang nagmamayari ang Panginoon. Kaya sabi ko nga po sa Odo, ay nananatili po ito dahil nandito ang Diyos ang mamayari. Kahit wala pa po ako sa inyo, kahit wala pa po si Pastor Jeffrey, Pastor Siren, si Pastor Ray, ating mga Pastor Jess, ating mga pastor, mananatili po ang iglesia ito sapagkat ang Diyos po ang nagmamayari ng iglesia. Mawala mo si Pastor John sa San Luis, mananatili ba? Ano sa may-ari ng iglesia? Tama po ba? Pero habang tayo nasa iglesia, ang ating responsibility, tayo po ay magpalakasan sa isa't isa. Sa anong bagay ba na dapat tayo magpalakasan sa isa't isa? May tatlong bagay po na nais kong makita po natin ayon sa Biblia. Number 1, sabi po ay keeper of the lesson and instruction that will bring us in God's presence. So tayo po daw ay magpalakas at tayo po ay tagapagtay o tagapagturo na nagdadala sa atin sa presensya ng Panginoon. Nagpapasalamat po tayo, yung sinabi ko po kanina, isa sa mga pundasyon ng iglesia po ng Odo na matibay ay ang aral patungkol sa ating kaligtasan na magdadala po sa atin sa buhay ng walang hanggan. At hindi po kayang tinagi ng pundasyon po ng ating paniniwala sapagkat ang ating paniniwala ay nakabatay sa pundasyon ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, dapat tayo lagi maging malakas at nagpapaaralan, nagtuturuan po tayo na makita po natin na napakahalaga po ng ating kaligtasan sapagkat nasabi ng Biblia sa silong ng langit, walang pangalan na ibinigay na sulat ikaligtas kung hindi ang pangalan lamang ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya po yung ating nagpapagligtas at mahalaga yung pundasyon ng kaligtasan na ito, mananatili po ito magpakailanman sa buhay ng isang sumampalataya sa Panginoon. So bakit po ba mahalaga? Ito po yung naipangaral ko minsan sa pulo ni Kuya Te. Gusto ko lang po marinig po natin. Bakit po ba mahalaga na tayo lagi nagpapalakas sa pag-aaral sa ating kaligtasan? Lagi natin nililinaw sa pagtuturo na ang kaligtasan ay hindi nagmula sa tao, nagmula sa relihiyon, ang kaligtasan ay nagmula sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya kung sino may nakipag-isa kay Kristo, siya po ay nagkakaroon ng tinatawag na forgiveness. No? Nagkakaroon ng forgiveness. Nagbabago ang kanyang buhay. Sinasanctify ng Diyos. At meron po glorification na gaganap sa buhay ng isang sumasampalataya sa Panginoon. Kaya makita po natin, mga kapatid, tayo po, sabi po diyan, sa ating pong unang puntos ay keeper the lesson and instruction that will bring us in God's presence. Kaya lagi tayo magpahalaga sapagkat dito sa mundo na ito lamang may pagkakataon. Dahil lagi ko sinasabi, ako'y nag-aaral nga po doon po sa Kuya Te, isa po na aking pong nabigas doon, the truth of death is definite. So, ang katotohanan sa kamatayan ay totoo at kung hindi natin may sure yung ating kaligtasan ay mapanganib po. No? Sa buhay nito kasi ang pagkabansang desisyon. Kaya salamat, tayo ngayon ay mayroong kaligtasan, anumang oras, anumang panahon, mangyari, ang kamatayan sa buhay natin, natitiyak natin, tayo ay may buhay na walang hanggan. May po ba? Kung malakpak po, may buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, nakita po natin, the truth of death is definite. Tiyak ang katotohanan patungkol sa kamatayan. Number 2, the time of death is different. Iba't iba ang kamatayan, dumadating sa buhay ng tao, magkakaiba ang edad, magkakaiba ang sitwasyon, kapagkat ito po ay tinakda ng Diyos sa bawat isa.
Kaya habang nasa mundo pa, dapat tiyak, napapalakasan tayo, uminang-inina, lagi mong tingnan, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay may buhay na walang hanggan, na makita po natin ang katotohanan sa bagay na ito, darating din po ito sa buhay na bawat isa sa atin. At ang matindi po nito, the tragedy of death is damnation. Mapanganib po ang kamatayan ng isang taong walang kaligtasan sa kanyang buhay, sapagkat dahil wala mang patutunguhan ng tao, impyerno at langit. Pero salamat, tayo po ay pinawalansala na ng Diyos, hindi nakahatulan o wala na sa kahatulan. In Romans chapter 8 verse 1, ang nanampalataya sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Ayan. Kaya kung makikita po natin sa Lucas 16, namatay po yung mayaman, kung napasagalan sa mundo, nasa kanya lahat ng bagay. In Lucas chapter 16, nung mamatay po siya, hindi niya nihanda sarili sa lupa, nagduro sa kanyang buhay sa pagduro sa impyerno. Pero si Lazaro, inaalin sa piling ng Panginoon dahil siya po ay nanatiling nagtitiis sa buhay na ito. So yung po dahilan, bakit tayo dapat magpalakasan sa isa't isa? Isa po nakakaalay po dito, the triumph of death is destiny. Ang tagumpay ng kamatayan ay nakatadhana sa mga anak ng Diyos patungo sa buhay na walang hanggan. Di po ba kasaraw na tayo meron katiyakan ng ating kaligtasan? Kaya po tayo ay mag-alala sa bagay na ito, sapagkat ito po ang kalooban ng ating Panginoon, na tayo po lagi magpatibayan ang mga aral ng Panginoon. Sabi nga po ng Apostol Pablo in Philippians chapter 3, verse 14, ito yung kabisa po natin. Sabi po ng Apostol Pablo, Philippians 4:13, ayan, tingnan po natin, makikita po natin. I press toward the goal or toward mark for the prizes of the high calling of God in Christ Jesus. Sabi niya, Apostol Pablo, tulad ng isang paglalaro ay nagpapatuloy ako sa hangganan upang makamtan ang gantimpala nang walang iba po hindi ang pagkatawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nagpapatuloy siya, matatag, matibay ang kanyang pagkakilala sa Diyos. Nagpapatuloy sa paglingkod. Kahit marami siyang pinagdaanan, nagtagumpay po siya sapagkat nakapokus siya sa lugar na ipinangako ng Diyos. Ang lugar na ipinangako ng Diyos sa mamamana ng palataya ay ang kalangitan. May buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya patay man tayo, buhay sa pagbabalik ng Panginoon. Maraming nalulungkot sa mga mahal na buhay na wala. Kung sila ng palataya, nasa piling po sila ng Diyos. Tayo mga buhay pa, kung dandan tayo sa pagbabalik ng Panginoon, tayo po ay may katiyakan ng kaligtasan. Kaya yan po, isang panindigan po, Philippians 4:13. Sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:8, hindi kami pinanghihinatan loob. Salamat sa Diyos sa mga galawang auto, hindi pinanghihinaan ang loob. Amen po ba? Pasaya po, tingnan po kayo natin Ako'y saya-saya pag tinitingnan ko po kayo. Kasi po nung ako po'y mag-overseer pastor po sa amin, dalawa po kami. Dalawa. Ang active. At salamat sa Diyos, nakabalik ang mga pastor, sama-sama ulit, naging matatag, dahil po sa pag-asa na ito, Sabi niya Apostol Pablo, ulitin ko po, 2 Corinthians 5:8. Sabi po niya, we are competent, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. So hindi siya pinanghihinaan na loob kahit na mas gusto niya iiwan ang aming katawan at masapayiling ng Panginoon. Sabi niya sa Philippians 1:21, for to me, to live in Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay si Kristo at dahil dito, pakinabang ang kamatayan. Si Pablo po naging masaya sa kanyang paglilingkod dahil meron siyang asiguruhan o assurance of salvation. Meron ka bang kasiguruhan ng kaligtasan? Kasigurahan ito ay nasa Panginoon Jesucristo lamang. At nasa atin na po ang kaligtasan ng tayo ng palatay sa Panginoon. Sabi ng Biblia, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lipunan at ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang ang sino mas palatay sa kanya hindi mapahama kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
So yan po, sana po ay katulad ni Apostol Pablo, pagkatalata ay nagpapakita sa atin kung bakit mahalaga yung keeper of the lesson and instruction that will bring us in God's presence. Yan po. Salamat sa Diyos sa katiyakan ng kaligtasan. So number 2 po, kung saan po ang panawagan o pagpapalakasan ng mga aralan, hindi lamang sa katuruan na magdadala sa atin sa langit, pandalawa, sabi po dito, doer of the lesson and instruction while we live in this world. Gawin po natin ang pagsisya ng gospel, pagtuturo ng gospel, habang tayo po ay nasa mundo pang ito. Yan po. Doer of the lesson and instruction while we live in this world. Ang ating gawain, tayo pinili ng hari ng mga hari. Sabi ng 1 Peter chapter 2, kayo isang lahing lirang pinili ng Diyos upang maging kanya, maging saserdote ng hari at maghayag ng kahangahangang gawa ng ating Panginoon. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman at naglipat sa kaliwanagan ng kanyang anak na si Jesucristo. Kaya ang ating trabaho sa buhay dito ay dapat tayo po ay manatili sa instruction ng Diyos na kung saan kaya tayo nasa mundo para tayo gamitin ng Diyos sa kalalakas at katitibay ng kanyang iglesia. Sa katitibay ng kanyang iglesia. Sabi po ng Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Sabi po diyan ay ganito. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Yaman na tinanong natin ang Panginoon sa Kristo. Mamuhay tayo sa paraang dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isali sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo at sa isang pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi na pasalamat sa Diyos. Magpakatibay po tayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, mga kapatid. Sana matibay po tayo sa our statement of faith. Sana po ay hindi tayo limot ng mga aral, no? Na hindi natin kilala kung sino nagturo nito. Pero yung ating statement of faith, sana po sa lahat ng mga kapawig, kabisado po natin ito. Manatili po tayo sa major doctrines po ng Diyos sa kanyang iglesia. Sapagkat kung tayo ay nakatapos sa book 1, 2, 3 sa doctrine po natin, ay magiging matibay po tayo sa ating pag-asa at pananampalataya sa Panginoon. At hindi po tayo sinisiklot-siklot ng araw na kung saan ibig dalhin doon. Pagkos tayo po'y matatag sa araw na tinanggap ng Panginoon. At dahil po matatag, kapag maayos sa bumanganap ang bawat bahagi, ang katawan ay lalakas at titibay sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Ephesians chapter 4, verse 14 and verse 15. So nandun po yan mga kapatid. Kaya po sabi po dyan, rooted and built up in Him. Alam mo naman, kayo matibay na sa Panginoon, lalo na po yung ating mga pastor. Lagi po kinikilala po ang buhay ng mga pastor ng Odo. Hindi po sila pumasok ng gawain, hindi po may tatanggapin monthly, wala. Karaniwan pa ang kanilang allowance ginagamit sa paglilingkod sa Panginoon. Pero makikita po yung lalo ng kanilang dedication sa Panginoon kapag nasa kanila ang biyaya ng kapangyarihan ng Diyos para maglingkod. Palakpakan po natin ng Diyos ang kapastor po natin. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po Panginoon. At hindi lang po naman sila. Siya namin kasi po nakasentro. Meron pa po tayo mga associate pastor. Katuwang sa gawain. Katulad mo nila Pastor Samuel, nila Pastor nila Pastor mga pastor po ng Milita ng Yugan. Marami po tayo nagkasama-sama. At patuloy po tayo naglilingkod. At ito po yung laging sinabi ni Pablo. Bakit siya nakapagpatatag ng aral? Bakit po siya nakapagpanatili ng kanyang tungkulin sa Diyos? Sabi niya Pastor Pablo, kung ako may buhay, hindi na ako nabubuhay. Kung hindi si Kristo nabubuhay sa aking sarili. So, isang may paninindigan na nanatili, napapatibay na iglesia, nabubuhay ka para kay Kristo. At yan po tayo. Kaya sabi ni Pablo, dumating na ang oras sa pagpapano ko sa buhay nito.
Gusto na ako lumabas sa paligsahan. Natapos ko na ang aking takbuhin. Naging tapat ako sa aking pananampalataya, kakamtan ko na ang korona ng tagumpay. Hindi lamang sa akin, kung hindi sa lahat daw, sa lahat ng nagsisipanatili ng kanilang buhay sa Panginoon. Kaya po, yung ulitin kong talata, Colossians chapter 2, verse 6 and 7, yan po, rooted and built up in Him. Yaman tayo na po itong magkapag-aral, manatili tayo sa aral at tinagak, magpagtibay ng pagkatatag, sapagkat ito po yung aral na magdadala sa atin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ayon po sa Hebrews 3:13, ayan, so may pinalaman po niya, nakita naman po dito sa libro ko. Sabi po dyan, sa Hebrews 3:13, but exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. So tayo po ay lagi magpaalalahanan araw-araw, habang may panahon pa, habang hindi pa po dumadating ang Panginoon, upang ang sino man sa inyo hindi madaya at maging alipin ng kasalanan. So ito yung mga talatang ibinibigay po diyan. Pangalawa po, hindi lang ang Hebrews 3:13, kundi yung Acts 20:32. Sabi po diyan sa Acts 20:32, and now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. So sa ngayon daw, sabi ni Pablo, itinatagawili ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ang kanyang magandang loob. Siya ang makapagbibigay sa inyo makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapag-ibanan. Kaya sabi ni Pablo, tayo nakatalaga sa Diyos, tayo sa Panginoon na, kaya tayo po ay dapat manatili pong matatag. At ang katunayan ng pagiging matatag, sinishare mo si Kristo sa iba. Sinishare mo ang Panginoon kung paano titibay ang sama ng palataya. Sana po nagbibigay po sa atin ng instruction ang kanyang mga salita. At ikatlong bagay po mga kapatid, na panawagan po ng Thessalonica chapter 5 verse 11 na magpalakasan magpakatibay, ito daw po sa salita ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 4 verse 18, sabi po dyan, wherefore comfort one another with this word. Magpalakasan na po tayo sa kanyang mga salita. Ano po yun? Number 3, believer of the blessed hope. Magpalakasan tayo sa ating pag-asa. Ano po ba ang pag-asa? Meron ng mga mananampalataya. Ito po yung pag-asa, yung team ng second coming of Jesus Christ. Are you ready to meet the Lord? Matapang tiyata, hanggang makita ang Panginoon. Are you ready? Yes. Amen. Alam niyo po, dami ng kanyang mga salita. Sa verse 18, at Corinthians 4:18, tignan niyo po, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Tayo nga pa sa Panginoon ng pakailanman, tayo ang palakasan sa kanyang mga salita. Alam niyo po, may dalawang bahagi po na tayo makikita, pinapangako ng Biblia na sa iglesia, pinagako niya na tayo ay kanyang kukuhanin, tayo ay kanyang babalikan, kaya dapat lagi tayong handa sa ating buhay. Anytime, pwede pong bumalik ang Panginoon Diyos. At ang kanya raw po pagbabalik ay katulad ng pagbabalik ng magnanakaw. No? So hindi handa. Pero ang tunay naman ng pagtay, handa ang buhay niya kapag nasa kanya ang Panginoon sa Kristo. So meron ko tinatawag na rapture at ako, the second coming of God, ang palakasan po tayo sa kanal nito. Itinan po natin ay, yung ibig sabihin po ng rapture, yung meaning is referring sa Griego, to transfer from one place to another, caught up together. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 and 17. Kaya napakang mahaba pa araw dito na hindi ko po masasabi, abutin tayo na hanggang bukas sa umaga. Ito po is study of eschatology, the last thing,
the second coming of Christ. Pero bakit lang po binibigay ko po sa inyo ang pag-asa ng iglesia na dapat tayo nagpapalakas sa tanda. Yung dumating ang Panginoon, tayo kukunin niya. Saan tayo dadalhin? Sabi ng Bible, tayo kukunin, dadalhin, iipunin ng Panginoon sa kapaan. Dadalhin tayo sa piling ng Panginoon at kung saan iniiwas tayo ng Diyos sa darating na pagdurusa sa mundong ito. Tinatawag po natin 7 years of great tribulation. At ang sabi, yun daw po yung ating Bema Judgment. Bema Judgment ng lahat ng mananampalataya ng bawat isa ay tatanggap ng reward sa Panginoon. Kaya magpalakasan tayo, magpatibayan tayo sa aral ng Panginoon, babalik si Jesus at ang kanyang kukunin ang mga mananampalataya lamang. Are you sure na tayo mananampalataya? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Lalo kami po lang itong makita natin sa bakit po ng ating pag-asa. Yung rapture sa po yung revelation. After the tribulation, after 7 years tribulation, yung po tinatawag na pagbalik ng Panginoon, Christ will come with His saints. So ang rapture ay babalik ng Panginoon, tayo ay nakaiwas sa 7 years tribulation, tayo ay maghahari ng 1,000 taon kasama ng Panginoon. It is our hope ng ating pananampalataya. Hindi lang basta tayo naligtas, makita natin yung mula-simula ng pag-asa hanggang sa katapusan. Ito po ay para sa ating lahat. Ano po ba? Saya po ba kayo sa inyong pag-asa? Ito po yung pag-asa. Ano na naging nagkakasay na lahat ng bagay sa mundo na ito? Sipin niyo mabuti. Sa panahon sa mundo ito, marami kang hindi nagawa kahit alam mo ikaw anak ng Diyos. Marami kang pinupukusan at tagumpay ka. After 10 years, after 10 years, after 10 days, kinuha ka ng Panginoon. Paano pinundan mo? Hindi masama na pundan. Pero habang tayo nasa mundo ito, tayo pinagpapala ng Diyos at yung challenge. Lagi natin unahin si Lord. Amen po ba? Lagi natin tingnan sa araw, babalik si Jesus at ako'y kukunin niya. Tayo'y kukunin niya. Tapos ng lahat sa mundo na ito, pinakamasarap yung pag-asa ng mga Kristiyano. Hindi masama na yaman, maraming sasakyan, maraming bahay, hindi masama yan. Ang masama, maingat tayo sa langit yun. Amen po ba? Pero salamat, ang mga tunay na anak ng Diyos ay may pag-asa ng biyaya na mula sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya sana po, makita po natin mga katotohanan, magpalakasan po tayo sa aral ng Panginoon. Itong panawagan po ito, una, keeper of the lesson and instruction that will bring us in God's presence. Number 2, doer of the lesson and instruction while we live in this world. Number 3, believer of that blessed hope. Yung pag-asa po natin, pag natin kaliligtaan, huwag natin kalilimutan, na lagi natin tingnan ang isang pag-asa na hindi kaya pagawin. Walang iba kundi ang pag-asa na galing sa Panginoon. Ito ang matibay na angkla ng ating buhay. Sabi ng Hebreo, matibay na angkla ng ating pag-asa na tayo ay masapili ng Panginoon. Ang lahat na nagmamatay kay Kristo, sabi ng Biblia, ay muling kukuhain ng Diyos. Mas mauna sa atin, tapos tayong buhay pa, ay papalitan niya ng katawang pagdamit. Sama-sama po tayo. Yung po sana, huwag natin kalimutan mga kapatid. Sana po ay nagbigay po sa atin ito ng lakas na gawin po natin, magpalakasan tayo, magpakatibay po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng tatlong bagay na ito. Kaya ngayong umaga mga kapatid, nawa salita ng Diyos, inatalim sa ating mga puso. Hindi lamang natin ito napakinggan, no? Nagbigay sana ito sa atin ng lakas, tayo sana ay tumibay, tumatag, at we are part sa ikatitibay ng ating mga kapatid. Sana hindi tayo magiging instrumento na ikapanghihina ng ating kapatid, kundi lagi nating makita ano ba ating magagawa sa ikalalakas ng ating kapatid. Bawal sa odo pa nagpupulaan, bawal sa odo pa nagkamagalit. Kaya kung may kagalit ka, mapatawad ka na. No, bawal ko yan. Dapat sa odo, naroon lagi ang pagbigan. Amen? Ang pagmamahal ng Diyos. Tatlong bagay po gusto ko iwanan ngayon in life application. Habang ginagawa po natin ang tatlong puntos, ito po nakita ko sa Bible, life application. Do everything in love. Wala kang ibig. Sa lahat ng ating ginagawa,
Mapapagod ka. Sasabihin mo lagi, ako lang ako. Dami namin. Diyan sila. Diba? Kahapon po ay tutuwa sa Panginoon sa preparation. Salamat sa Diyos sa mga YP. Ang ganda ngayon po ng ating sound system. No? Napakatumarpi na po sila ng sound system. Hindi rin gawin niya kung walang pag-ibig sa Panginoon. Nakita ko pagkakaisa ng mga mananampalataya. Makikita po natin, ang mga mananampalataya po, hindi na wala sila ng Espiritu. Isa lang meron sa kanila, pag-ibig ng Diyos na sa alam po. Amen! Hallelujah! Ang ako ng pagkakaan, sana hindi lang sa main, sana hindi lang sa titita, kundi lahat ng other, yung professional youth. No, tayo lagi nakamasin at kakaisa sa tinataka ng iglesia. So ito yung ginagawa ng mga kabataan ngayon. Sana po, lahat po tayo, ikampanya po natin, isang katawang tayo. Ang odot yugan, hindi kayo Pastor Jason. Yan po ba, Pastor? Ang odot tayo na, hindi kayo Pastor Jeffrey. Ang odot Pamitinan, hindi kayo Pastor Saren. Ang odot San Luis, hindi kayo Pastor Jun. Ang odot Bendita, hindi kayo Pastor Ray. Ang odot Muntitubig, hindi kayo Pastor Alex. Ang odot Duhatan, hindi kayo Pastor Mar. Kami mga bahagi ng katawan na inangangalaga kami. Dapat wala tayong pag-away-away, wala tayong pagkukulaan, wala tayong pagsisiraan. Kung hindi na nanatili po sa atin ang pagkakaisa, pagkakat ang papasok sa langit, ay ang nagmamahal sa Iglesia ng Panginoon. At yan ay ang mga tao tumanggap at nanampalataya sa ating Panginoon. Hindi ko pa na kanina mga kabahay po natin. Sabi na kayo po ni Pastor Jonas, nandiyan po sila, salamat sa Diyos. Nakagalak naman kayo mga kapatid, salamat sa Diyos. Naligtas po kayo, kung ayaw nyo, huwag. Hallelujah! Salamat at ang kaligtasan mo dyan po eh. Tinatanggap, hindi po pinipilit, narinig po nila gospel, tinanggap nila Panginoon. Ngayon, may buhay na kayo walang hanggan. Pagbalik ang Panginoon, uulit kayo ng Diyos. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Sabi po ng 1 Corinthians 16, verse 40, sabi po diyan, yan po ating love application. Do everything in love. Gawin nyo sa pag-ibig ang lahat ng inyong ginagawa. Hindi ka mapapagod. Hindi ka mahihirapan. Kapag walang pwedeng ipantay sa pag-ibig ng Diyos. Kung meron akong pag-ibig, ang bulan yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi niya, do everything in love reflects the heart of grace. When we get in love, we reflect God's love for us. Ano ho, nakakita po yun? Not a mere obligation, but a response to His grace. Grace empower us to love freely and serve selflessly. Yan po ang ibig. So gumagawa ka na gusto mong papurihan ng Diyos. Wala kahit katitig sa'yo, kawapo niya. Alam niyo, kayo na andyan, hindi ko gawa. Gawa yung pagmamahal ng Diyos sa inyo. Hindi lumalago ang iglesia dahil kawapo. Wala po kung bakit. Pinagampanan wala po punin ng Diyos. At ito po mga ating kinalalagyan, mga kapatid, makikita po natin. Isa lang natutunan ko, gawin na lahat ng bagay dahil mahal ko ang Diyos, iniibig ko ang Diyos. Sana ganyan po tayong lahat. Ganyan po ba? Yan po yung application sa ating pinag-aaralan. Do everything in love. 1 Corinthians chapter 16, verse 14. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Ang pag-ibig ay matyaga, hindi na naghili, hindi makasarili, hindi mayaman. Ang pag-ibig ay mananatili hanggang wakas. So do it. Do it. Do everything in love. Number 2, like application. Do everything for His glory. Gawin natin lahat ng mga magitan ng pagwaghatian ng ating Panginoon Diyos. Do everything for His glory means living with the purpose for reflecting God's goodness in all we do. It is not about seeking recognition, but about honoring Him through our action, big or small. Every task becomes meaningful when done for His glory. 1 Corinthians 10:31, whatever we do it
for all glory. Amen? Gawin natin lahat sa karangalan ng Diyos. At number 3, hindi lamang number 1, like application, do everything in love. Hindi lamang do everything for His glory. Number 3, do everything by His grace. Nagkabaliktad ano? By His grace. Do everything by His grace means relying on God's strength, not our own, to accomplish His will. Grace empower us to live beyond our limitation, turning every task into an opportunity to reflect His goodness. Yan po. Kaya sinabi ng Apostol Pablo sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Nagagawa po ni Pablo ang lahat ng ito dahil sa lakas na kaloob, yung biyaya ng Diyos sa kanyang buhay, nagawa niya maglingkod na may pag-ibig, nagawa niya maglingkod para sa kaluwalhatian ng Diyos, nagawa niya maglingkod dahil sa biyaya ng Diyos na nasa kanyang buhay. Kaya po, salamat din ka sa tatlo niyan. Gumagawa tayo sa mga iglesia nito, ginagawa natin sa pag-ibig, ginagawa natin dahil sa biyaya, ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ano yung pillar of determination? Glory, hindi para sa atin. Glory, para sa Panginoon. Kaya po ngayong umaga, mga kapatid, sana ngayong umaga, napagpala tayo sa salita ng Diyos, pero kung magpapalakpak ang lahat sa pagpala ng salita ng Diyos. Amen? Kami po pinag-aaral ng leadership. By grace, preaching by grace, lagi po may iniiwan po na idea. The big idea is, in Christ, we are free to build each other up daily. Amen. Amen? Sabihin po natin lahat. In Christ. Sabihin po natin, 1, 2, 3. In Christ, we are free to build each other up. At sabay-sabay. Isa pa po. Laksan po natin. In Christ, we are free to build each other up daily. God bless po sa ating lahat. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, salamat po ngayong umaga. Nais mo na kayo ng Diyos na may magpalakasan at patibayan sa aral na magpadala po sa amin sa piling po ninyo, Panginoon. Nais mo na kayo ng Diyos kampanan po namin ang aming mga tungkulin, Panginoon, na magturo ng aming ikalalakas, ng aming katindimay, Panginoon. Tulungan mo kami na kayo ng Diyos na kung saan, Panginoon, kami po ay hindi mag-focus sa takbo ng mundo na ito. Pagkaman kami nasa mundo na ito, Panginoon, tulungan mo kami na lagi nasa prioridad ang aming buhay. Ang gawin po namin ang mahalin ng iyong iglesia. Magpalakasan kami, magturuan, magpatibayan. Salamat sa pagkatalan namin yun ng iglesia, hindi po po din mo pagdating ng takdang panahon. At tulungan mo kami, O Diyos, na kung saan po, Panginoon, ay amin po pinamakawangan ng aming pinagpalang pag-asa. Pag-asa ng lahat ng kabuuan ng body of Christ. Kami bilang parte ng iyong katawan sa Odo. Salamat, ibinulat mo kami sa tamang aral, Panginoon. Salamat sa katiyakan ng aming kaligtasan, Diyos. Salamat sa pag-asa na buhay na walang hanggan. Salamat sa pag-asa sa araw babalik ka upang kami kunin mo, Diyos. Kami kasama sa Millennial Kingdom, Panginoon. At kung saan dakilang Diyos, sa inyo pong itinaktang panahon, kami mapapasapiling po ninyo magpawalang hanggan after the Millennial Kingdom, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos, tulungan mo kami na magawa po namin ang aming mga tungkulin sa pamamagitan ng pag-ibig. Tulungan mo kami, Panginoon, na magawa po namin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong biyaya. Tulungan mo kami, Panginoon, na magawa po namin anumang aming ginagawa para sa iyong kaluwalhatian lahat. Sapagkat lagi ko sinasabi doon sa mga pastor, sa mga mananampalataya, ang iglesia ito ay sa iyo. Kami nasa hawak ng iyong kamay, Panginoon. Kami nasa proteksyon ng kapangyarihan, O Diyos. Tulungan mo kami maparatili ang pagkakaisa, pag-ibig, magsasama-sama hanggang sa iyong idumating, Panginoon. Salamat, ginawa mo kami mga anak, ginawa mo kami mga saserdote, ginawa mo kami tagapaghayag ng kahangahangang gawa po ninyo.
Kinuha mo may siyang dilipat sa kaliwanagan na iyong anak na Jesus. Kaya salamat sa lahat ng mga mananampalataya ngayong umaga. Salamat sa pagkakais sa namin dakilang Diyos na mula sa inyo. Salamat sa iyong pangalan, Panginoon. Kami po yung patuloy na magkakaroon ng magpapalakas at pag-aaralan sa inyong araw-araw, Panginoon. In the name of Jesus. Kaya naman, Panginoon, sa iyo lamang ang lahat ng aming papuri. Sa iyo lamang ang lahat ng aming parangal, Panginoon. Alam ko di aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng